Dahil sa medyo masamang record ng TNT ngayon, alam nyo ba na may plano pala ang TNT na ibahin ang kanilang core? Mukhang magkakaroon nga ng revamp sa team na ito at maghahanap ng mga bagong players. Ibig sabihin, may matatanggal na naman sa kanila. Sino-sino kaya ang mga players na maliligwak sa TNT? Second update, may babala ang Magnolia ngayon para sa lahat dahil base sa laro nila, tinatakot raw nila ang lahat ng teams lalo na kapag nakabalik na si Calvin sa kanila. Siguradong mas lalakas pa sila both ends of the floor. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Nanalo nga ang TNT laban sa Northport pero hindi naman satisfied masyado si Coach Jolas dahil nangangapa ng record nila at mukhang nahihirapan na nga sila. Sa dami na nangyari sa kanilang team, ang management gusto nang magkaroon ng bagong core o yung revamp na tinatawag. Kung titingnan mo yung lineup ng TNT, kulang-kulang talaga sila sa suporta. Si RSJ lang ata yung bumubuhat tsaka minsan may malaking ambag din si Glenn Cubuntin at Jason Castro naman na consistent. Kaso, injury prone kaya hindi masyadong binababad every game. Tapos pagdating naman sa big man, wala silang big man na legit maliban kay Kelly pero may edad na yan. May nakapagsabi sa akin na dapat nga daw matagal na nagretiro si Kelly pero dahil sa kakulangan sa tao kaya kailangan muna ni Kelly maglaro. O nga no, napansin ko nga na walang legit na big man ng TNT. Paano pa nila may babangon yung pagiging championship caliber nila? Dito napapasok yung sinasabi nating revamping. Si Coach Jolas lang muna ang coach sa ngayon or posible ding papalit na si Coach Chot. Tapos may mga players po ngayon na nanganganib na matanggal. Actually, ilang games na pong nag-oobserba ang TNT. Unang-una, si Kib Montalvo. Si Kib, okay naman yung pagiging offense initiator niya. Kaso, hindi naman siya consistent. Kulang siya sa bala at hindi po siya isang legit scorer. Pero mukhang maayos naman dumipensa. Hindi lang siguro naging sapat sa TNT mga pinakita niya. Pangalawa, itong si Brian Heruela. Si Heruela mabilis, suwak na suwak sa fast pace. Siguro kulang lang sa playing time. Tsaka itong si Heruela ilang beses nang natitrade yan. Napansin ko na hindi siya masyadong bagay sa TNT. Maliliit din kasi yung core. Pangatlo itong si JD Tongkab. Hindi lang ako masyadong sigurado. Tingnan natin kung anong magiging resulta ng revamping na ito kasi hindi naman po ito agad na bubuo. Parang nakikita lang kasi ng TNT na hindi magandang simula nila kasi halos nasa below middle yung standings. Nakakapanibago kung ikaw ay TNT fan. Well, ayon sa mga nirarason nila, wala kasi si Mikey at Pugoy. Kaya nga naghahanap na ngayon ng TNT na papalit sa kanila. Ngayon pa lang, kung kayo ang tatanungin, sino-sinong players ang dapat na maliligwak sa TNT? Sang-ayon ka ba sa maagang pagpaplano ng TNT revamping? Tara, next update naman tayo. Nagbabala ang Magnolia sa lahat ng mga PBA teams na iba raw ang takbo ng game nila ngayon. Lalo pat wala naman si Calvin. Para nilang sinasabi na paano pa kaya kapag nakabalik na si Calvin. Mas magiging malakas pang Magnolia sa lahat ng aspeto. Tsaka napansin ko, nakakita talagang Magnolia ng import na bumagay sa kanila. Saan ka pa? Yung import nila frontrunner pa sa pagiging best import of the conference. At the same time, si Gilas, pati si Calvin di na makapaghintay na makabalik siya. Ito namang si Calvin nagkaroon pa ng cap injury imbes na maglalaro na sana siya. Si Calvin may extreme defensive prowess. Bagay na bagay sa galawan ng kanilang import na athletic. Isipin yung mga quiz, nahirapan ngang Hinebra sa kanila dun sa dulo, nahabol pa yung 26-point lead. Ang galing ng kanilang composure. Kapag ang Magnolia naglalaro ngayon ng healthy roster, lagot talaga lahat ng teams. Kinagandahan sa kanila, pure chemistry sila. Hindi sila yung tipo na iasa mo lahat sa import. Pasa na yan sa import kasi trabaho niya yan. Masdan niya yung pasahan ng bola, di ba precise? Wala masyadong turnovers. Ibang Magnolia ngayon, sila yung sinasabing kinatatakutan raw sa PBA. Since nung sa PBA untour pa, kahit naglalaro silang small ball, hindi sila pwedeng ismulin. Dahil kapag gumalaw na yung kanilang defensive scheme, naku, taob pati ibang SMC teams. Pagkakatotoo na kaya na magkampiyon ng Magnolia ngayong conference? Wag naman sana maging intro boys ang Mags kasi dati nangyari niyan pero hindi rin nagkakampiyon. Ay naabangan na lang ng lahat yung pagbabalik ni Calvin at mas obserbahan pa natin kung ano ang pagbabago nila. Mas makapag-penetrate pang Magnolia sa loob play-by-play. Mas gaganda ang kanilang opensa sa labas. Sa palagay nyo, magkakampiyon kaya ngayong conference ang Magnolia?